Amen. So welcome, we're glad to see you. At syempre, grabe nagulat ako, December na pala. So this is the first Sunday of the last month of 2023. Kaya naman, hindi po ata naon. Hindi po pala naon. Kaya naman, Merry Christmas po sa ating lahat. Pwede niyo po bang batiin yung katabi niyo ng Merry Christmas? Amen. Amen. So, before po tayo mag-proceed po sa ating word this afternoon, dahil na very good kayo kay Pastora Geraldine kanina, so pwede po ba tayong tumayo at kumuha ng isang regalo po dito sa harapan? Hindi po yung malaki, ito na po mga maliliit. So I invite everyone na kumuha po tayo ng isang regalo, pero huwag niyo po munang bubuksan kasi sabay-sabay natin yung bubuksan mamaya. So sasabihin ko kung kailan natin yung bubuksan. So come on, kasi medyo limited na lang yung time natin. Again, kuha po tayo ng maliit na square. Huwag po kayong kukuha ng napakalaking mga box kasi papel lang po laman yan. Huwag niyo po walang sisilipin or bubuksan. So, Swarovski, may nagsabi, diamond daw. Huwag po natin kuhanin yung mga malalaki kasi pang design po yan. Yung mga maliliit lang po ang may laman. So, huwag po nating bubuksan muna kasi there is a special gift for you na nandito ngayon sa loob. Man, amen, amen. Meron pong... Okay. Okay, so meron na po ba lahat? Kung meron na po lahat, pwede po bang iwagayway po natin sa air? So, yan, i-show niyo po. Yan, so si Caleb, meron din. Okay, ayan si Mami Merlin last. Okay. Okay. Ready na po ba tayo para sa word ni Lord ngayong hapon? Amen. So before we proceed, meron na po tayo, nakasettle na po tayo sa ating mga upuan. Let's just lift this word of God in prayer. Amen. Yes, Lord God, maraming salamat, Father God, for this afternoon, Lord God. We praise your name, Lord God, sa masaya, Lord God, nakaka-uplift, Lord God, na worship kanina, Lord God. We praise your name, Lord God, for that. Thank you for your presence, Lord God, covering this place, Lord God. And we're excited, Lord God, for your first message, Lord God, ngayong December, Lord God. Maraming salamat, Lord God. May you be the one, Lord God, speaking in front here, Lord God. Ikaw lamang, Lord God, ang salita mo lamang, Lord God, ang maitataas. Ang pangalan mo lamang, Lord God, ang mapapupurihan, Lord God. Ikaw lamang, para sa iyo lamang, at dahil sa iyo lamang, Lord God, kaya kami nandito ngayon, Lord God. Maraming salamat, Father God, in Jesus' name. Amen. Amen, amen. So, yung mga nanonood po online, so bawi na lang po tayo. Comment na lang po kayo below kung gusto nyo rin pong makuha kasi meron pa pong natirang 5 gifts dito. Amen. Amen. So, yun nga po. So, ayan. Dahil Merry Christmas na nga, alam nyo ba na Christmas is a magnifier of the condition of the heart? Alam niyo po ba to? It's a magnifier of the condition of the heart. So, ibig sabihin, kung ano yung nasa puso mo ngayon, kung ano yung nararamdaman mo ngayon, kung ano yung emotion mo ngayon, minamagnify ito ng Christmas season, ng holiday season. Alam niyo kung bakit? Kasi usually, may mga tao na dumaan sa tragedy, brokenhearted, breakups, pwedeng ito yung maaalala nila to as their first Christmas na hindi nila kasama yung loved ones nila, first Christmas na nag-break sila nung boyfriend or girlfriend niya after 11 years, di ba? Or first time nilang magpapasko mag-isa malayo sa family nila. Di ba? May mga ganun. Or, pwede rin naman na ito yung Christmas na masaya ka. This is your first Christmas with your first baby, katulad nung iba nating mga kasama, di ba? First Christmas na independent ka, excited ka, looking forward ka sa kung ano yung meron ngayong taon. Di ba? Pwede rin ito yung first Christmas mo sa ibang country. First time mo mag-travel, di ba? Excited ka. This is your first Christmas na aalis ka, pupunta ka sa ibang bansa. Kung ano yung nasa puso mo, minamagnify yan usually nung Christmas season or ng holiday season. Amen. So it shows us if we are, hopeful or hopeless. So itong season na to, dalawa yung minamagnify niya. Are you hopeful? Hopeful ka ba sa mga mangyayari sa'yo this coming year? Yung mga looking forward ka na mangyayari sa'yo? Or are you feeling hopeless kasi patapos na naman yung taon, tapos andito ka pa rin, ito yung situation mo, and you're comparing yourself to others, or maybe you're comparing yourself dun sa kung ano yung pinlano mo para sa sarili mo. Amen?
So I hope and I pray that this afternoon, after nitong message natin, wala na sa atin yung magiging hopeless, but every one of us here will be hopeful. Amen? With the Word of God, syempre. Dahil yun talaga yung magbibigay sa atin ng hope. Katulad nga nung kinanta natin, di ba? Great are you, Lord. Kasi God is the one who's giving us hope, who's giving us life. Amen? Napaka-perfect nung kanta natin kanina, di ba? And most of us can relate, di ba? Karamihan sa atin yung meron na talaga dito yung mga sobrang iniyak na sa prayer, yung prayer nila. Nangyari na ba sa inyo yun? Yung hindi mo na alam kung ano yung tumutulo sa'yo. Luha pa ba to? Sipon pa ba to? May kulay brown, may kulay green, hindi mo na alam. Di ba naghalo-halo na? And yet, kahit anong iyak mo, sometimes, hindi pa rin nasasagot. Di ba? Sa waiting season pa rin tayo. But God is saying, wait for His perfect time. Amen. We've heard this before and we'll keep reminding you this, that in everything there is God's perfect time. Amen. Everything will fall in its proper place in God's perfect time. Amen. Sabi nga sa Galatians chapter 4 verse 4 NIV, sabi dito, "But when the set time had fully come, God sent His Son, born of a woman, born under the law." Amen. Ito yung reminder sa atin na hindi tayo nakakalimutan ni Lord. God hasn't forgotten you. Pwede nyo bang i-remind yung katabi nyo, God hasn't forgotten you. Amen. Di ba napaka-powerful ng declarations eh. Kaya i-declare natin with conviction, God hasn't forgotten you. Amen. There is a time for everything. Yan yung reminder sa atin ni Lord ngayong hapon. There is a time for everything. Alam nyo ba, there was a time na I wanted to be in performing arts. So, share ko lang na before gusto kong magkuha ng performing arts. So, sabi ko dati nung mga high school ako, I want to be a backup dancer or pwede sa theater kasi hindi na nakukuha sa camera so hindi magko-close up sa mukha mo. So, theater acting. So, what I did that time, meron kaming charity work sa school so kailangan naming pumunta sa church at mag-feeding program. So sakto naman, nung nagpunta kami doon, anong nangyari? Merong auditions. So grabe, parang pinipave talaga ni Lord yung way. So merong audition sa Catholic Church noon para sa Lenten special play nila. So nung ginawa namin ng best friend ko, nag-audition kami. So syempre, nakuha kami kasi ang audition lang naman, marunong ka bang sumayaw without showing your talent? Umuo kami syempre kasi gusto namin. Tinanong kami, willing ka bang mag-practice ng weekends? Umuo kami. So syempre, pasok na kami, hindi pa nakikita yung talent namin. So praise God. And you know what? We played yung kung familiar kayo dun sa play na Jesus Christ Superstar. Meron bang nakapanood na nun or nakapakinig na nung ganong play? Jesus Christ Superstar. It is a play about yung Passion of the Christ. Parang ganun yung play na yun. So, hulaan nyo ano yung naging role ko doon. Judas. Pastor, maliw kayo. Hindi po ako si Judas. So ako po ang isa sa mga nameless apostle. So isa ako sa mga walang pangalan na apostle kasi kailangan ng acting-acting lang ng apostle. Wala namang lines. So okay lang kasi first major role naman yun. So okay lang. And alam niyo ba, di ba, during plays, alam natin na may mga acts yan. So act 1, act 2, act 3. So in between acts, may mga breaks. So anong nangyayari tuwing break? So walang nagpe-perform sa stage, pwedeng merong announcement or pwedeng as in silent lang, nagpe-play lang yung background music. And as an audience, pwedeng makikita lang talaga natin doon is walang nangyayari sa stage. But backstage, maraming nangyayari. Bilang part nung dahil nga konti lang yung mga nag-audition kasi wala naman masyadong kasi probinsya kami, so wala masyadong nag-audition. So bilang walang masyadong nag-audition, hindi lang ako apostle. So isa rin ako doon sa mga taong bayan na nag-convict kay Jesus. Minsan naman isa ako doon sa mga lasinggero. Minsan naman isa ako doon sa mga nag-worship kay Jesus. And lastly, minsan isa rin ako sa mga angels. So kailangan natakpan talaga yung mukha namin kasi kami lang din yung nagpe-play ng role. So every act na nangyayari, every break time, kailangan namin magpalit ng costume, magpalit ng makeup, magpalit ng headdress. So ang dami nangyayari backstage na hindi nakikita ng mga tao sa harapan. And sometimes, ganun din tayo. Ganun din yung prayers natin kay Lord.
We are the audience, we're asking and we're expecting something na mangyayari sa harapan natin. Sometimes hindi natin nakikita, no? Nakikita natin na walang nangyayari. Everything is silent. But we do not know na si God pala kumikilos sa likuran to show us, to give us the best show that He has prepared for us. Amen? Amen. Yun yung ginagawa ni Lord sa atin eh. Little did we know, God is preparing something behind the scenes. Hindi natin nakikita kasi nandito tayo sa audience. Hindi natin alam kasi wala tayo dun sa likod eh. Kasi napaka-finite lang nung minds natin eh. Napaka-limited lang nung kaya nating makita. Just like audiences in a play. Hindi natin nakikita kung ano yung nangyayari sa likod. But people are preparing backstage. And just like God, gumagamit din si Lord ng iba't ibang tao, iba't ibang mga pangyayari to prepare something for you. Amen? Just because God is silent doesn't mean He is absent. Amen? Hindi dahil hindi natin naririnig yung sagot sa mga prayers natin, hindi dahil tingin natin hindi sinasagot ni Lord yung prayers natin, it means absent siya sa buhay natin. It only means that He's preparing something for you in His perfect time. Amen? So, remind mo yung katabi mo, God is preparing something big for you. Amen? So, claim natin yan with conviction, di ba? In your physical Bibles, so meron po bang naka-physical Bible dito? When you flip between the Old Testament and the New Testament, there is a blank page. So kung meron pong may mga physical Bible dyan, so napaghandaan po kasi ako yung nag-empake ng gamit namin, so dinala ko yung Bible. So kung makikita nyo, or mamaya pag uwi nyo sa bahay nyo, there is a blank page between the Old Testament and the New Testament. So ano yung nire-represent tong blank page na yun? It represents 400 years of silence. Amen? So may 400 years of silence. So that blank page in your Bible represents 400 years of silence. For 400 years since God has not spoken, no scripture was written, no new prophets was raised, and no angelic visitations. So isipin niyo, for 400 years, walang mga angel na nag-visit dito sa earth. So di ba, hindi nag-visit si Angel Locsin? Di ba? Sino pang mga angel na kakilala natin? Angel Panginiban, Angel Aquino, walang nag-visit na kahit sinong angel for 400 years. But in that 400 years, anong nangyari? Civilization was spreading. Diba? Anong nangyari? Yung Greek led by Alexander the Great, slowly conquering parts of the world. Bumagsak yung Greek regime. Anong nangyari? Diba? Yung mga Jews were scattered. And then Romans came, led by Julius Caesar. So after nung mga events na yun, ano na nangyari? Mas marami na yung pwedeng access ng mga tao ngayon. Mas marami na kasi yung mga na-connect dahil, diba, from the Greeks, they conquered places. Now the Romans, they conquered even more. So mas marami nang pwedeng makonect na mga places. Hindi na lang limited dun sa kung ano yung kaya nilang i-travel by foot. Kasi nagkaroon na ng mas maraming roads, nagkaroon na ng mga trade spots. So pwede na nga yung ma-share yung gospel even more. So imagine niyo, kung nung 400 years na yun, before pa dun, or maybe 1,000 of years, dumating na si Jesus. Before pa magkaroon ng mga roads, before pa magkaroon ng mga trade routes, before pa magkaroon ng mga boats na pwedeng mag-travel into different places, before pa magkaroon ng connection yung different countries, ano mangyayari? Diba, hindi ma-share yung gospel. But praise God kasi in His perfect time, kung kailan meron ng mga connections yung different countries, doon pinadala si Jesus. Doon dumating si Jesus. And now, the gospel can be shared. Amen? So just because your current situation doesn't fit what you planned for yourself, it doesn't mean na hindi ka mahal ng Diyos. Amen? So if you're praying for something, praying it for many, many years, at hindi pong pa nare-receive yun, that doesn't mean that God doesn't love you. God always has a bigger plan for you. Kasi siya yung nakakakita ng bigger picture eh. Nakikita niya beyond pa dun sa atin. Di ba? Kasi tayo before pa tayo ipanganak, alam na ni Lord yung pangalan natin. Alam niya na yung count ng hair natin. Alam niya na lahat ng mangyayari sa atin. And yet tayo, ang alam lang natin na mangyayari sa atin, eto lang, kung ano lang nangyayari sa atin in the present. Kahit sino pa sa atin mag-prepare in the future, hindi natin mape-predict kung ano yung mangyayari sa atin 5 minutes after this, 10 minutes after this. Paglabas natin dito, walang makakapag-predict nun. Only God. Amen?
Kaya nga trust God because God sees the bigger picture that we cannot see. The question has always been, are your plans aligned to His? Aligned ba yung mga plano natin dun sa gusto ni Lord? Kasi sometimes, ang dami nating prayers and yet yung prayers natin hindi naman aligned dun sa kung anong gusto sa ating mangyari ni Lord. So syempre, magkakaroon talaga tayo ng disappointment kung ipinipilit natin yung plano natin kaysa sa plano ni Lord. Amen? But that 400 years of silence was broken by a cry of a baby. Amen? So ano nangyari? After 400 years, Jesus was born. Amen? So ano nangyari when Jesus was born? Kinanta natin to kanina eh. When Jesus was born, hope entered. Nagkaroon ng hope yung mga tao, hope for salvation, hope na magka-connect ulit, magkaroon ulit ng relationship kay God. Amen? So whenever you feel hopeless, kung tingin nyo ngayong Pasko, single na naman ako, malayo ako sa family ko, wala akong trabaho, delayed yung sweldo namin, remember Christmas. Remember the birth of Christ because there is hope in Christ. Amen? There will always be hope. Amen. Christmas reminds us that God is in control. Amen? Kasi after ng 400 years of silence, eto na pinadala na ni Lord yung baby, si Jesus na magliligtas sa ating lahat. Christmas is a reminder that God has not forgotten you, that God loves you. Amen? So pwede mo bang sabihin sa katabi mo, God loves you. Amen. So di ba, sabihin lagi natin yan with conviction kasi yung words natin has power. Amen. Amen. So, syempre, dahil nga, with that being said, so we welcome you everyone sa ating bagong series for this December, Unwrapping Christmas. Amen. So excited na po ba tayong malaman kung ano yung Christmas? Kung ano yung meaning ng Christmas? Sino ba yung tao behind Christmas? Amen. 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 So this coming weeks until the week of celebrating yung Christmas natin, ito yung pag-uusapan natin, Unwrapping Christmas. Excited na po ba tayong mag-open ng gift natin? Hindi yung binigay namin, but yung pwedeng yung regalo ng iyong asawa, ng iyong kaibigan, di ba? Kung may mga nakapagtayo na ng Christmas tree at meron ng mga regalo doon sa ilalim ng Christmas tree, di ba excited na tayong i-open yun? Pero syempre, sometimes yung iba sinasabi na, sa Christmas mo na yan i-open. Syempre, yung mga gifts na kinuha nyo kanina, so wag po natin yung silipin. So mamaya po, sabay-sabay po natin yung bubuksan. Amen. Amen. So, alam niyo ba yung pagbabalot ng gift? It connotes thoughtfulness. Kasi di ba yung taong nagbalot nun, syempre, it took him or her time para ibalot yung regalo na yun, para ibigay sa'yo. It also communicates excitement. Amen? Syempre, nakikita natin ano ba yung meron dito sa box na ito? Ano kaya itong marireceive ko? So, excited na ba kayo malaman kung ano yung nasa box? Amen. Pero before yan, meron lang tayong game, konting game. So, wala pa man yung Christmas party natin, may game na kagad tayo. Pero, hindi na natin kailangan tumayo. So, very, very, very quick game lang po ito. So, ang kailangan nyo lang gawin, i-guess kung ano yung laman ng regalo. So, I'll be showing you different gifts at manghuhula lang kayo. Okay? Pagbilang ko ng 3, kailangan magsabi kayo ng one word na tingin nyo kung ano yung nandoon. Hindi po yung hawak nyo, okay? Kung ano yung nasa screen. So, I'll show the first picture. So, 1, 2, 3. Skateboard. Ano po? Ironing board. Kawali, sige po. So, ang first picture, ang laman po niyan ay air ticket. Diba? Binalot lang sa kung saan. So sometimes, di ba, yung nakikita natin, iba dun sa laman, iba dun sa ina-expect na. So sometimes, huwag natin ipilit yung gusto natin. So next po, so 4 pictures ang puta. Eto, medyo gusto to ni Pastor, parang feeling ko gusto to ni Pastor. So, 1, 2, 3. iPhone, kawali, sapatos, lighter. So tawa si Ninong girl, kawali. So si mother pa lang may gusto dito. So kawali po ang laman nun. So third picture. So tingin nyo, ito medyo mahirap. Okay, 1, 2, 3. Tabo, bigas. GoPro, okay.
Reveal na natin yan, MacBook. Pinagkasya dun sa kawali. And lastly, ito na yung last gift natin. Okay, so eto, ay grabe, pagka hindi nyo pa ito nahulaan, hindi ko na lang alam ha. Okay, 1, 2, 3. Rice cooker, scooter, oven toaster, may tsinelas. Ito yung, so yung mga nakita nyo po, yun po yung mga wishlist ko sa Pasko. Amen. So sometimes, di ba, nakita natin doon sa picture, nakita natin sa mga interactions natin, sometimes Christmas has been very commercialized. Naging commercialized na yung Pasko na parang nakafocus na lang tayo dun sa regalo, sa wishlist, di ba? Parang ano yung piniprepare, wala pang December, ano na yung pinag-uusapan nyo? Ay, ito yung mga wishlist ko, naglilista na ano yung ireregalo ko sa'yo, ano yung ireregalo mo sa akin, di ba? Yun yung nagiging focus eh. Sometimes, dahil dun, yung Christmas, nawawala na si Christ. Di ba yun yung nangyayari nowadays eh? Especially doon sa mga nangyayari sa labas, di ba? Ano yung December, di ba? Ito yung season of sale. Ano yung dito sa Dubai, di ba? Meron ditong DSF. Di ba? May sale which lasts us until January. So grabe, di ba? So pinofocus talaga nila yung sale. So sometimes yung Christmas, nawawala na si Christ dun sa Christmas. So anong kailangan natin gawin? Ibalik natin si Christ sa Christmas. At wag lang nating basta ibalik. Bilang Christians, ang kailangan natin gawin, i-magnify natin si Christ during Christmas. Amen. So yun yung kailangan natin gawin. So I know, excited tayong lahat dun sa ating Christmas party. But we're more excited now. Mas maraming tao yung aatin so that more people can hear the Word of God, can hear the message of grace, can hear Jesus' story. Amen. So more than the gifts that we are excited to bring, more than the gifts that we are excited to share, alam ko naman napakadami ditong generous people na mag-share ng kanilang blessings sa mga raffle. Bring souls, bring people. Kasi yun yung pinakamagandang message na pwede nating, pinakamagandang bagay na pwede nating ibigay dun sa mga friends natin, sa mga workmates natin. And that is the message of grace, the message of Jesus. Amen? Amen. So unwrapping Christmas, we will have a deeper understanding of the person of Christ, His work, the person in work of Christ sa mga upcoming na mga topics. But for now, let us start with first week 1, which is yung Logos. So familiar po ba tayo dito sa Logos? Sa dami ng mga pinag-aralan natin ng mga Greek word, ito lang yung magiging Greek word natin for this afternoon. So, our word for today is Logos. Okay, our main verses from John chapter 1, verses 1 to 2. Sabi dito, in the beginning, the Word already existed. Amen? The Word was with God and the Word was God. He existed in the beginning with God. Amen. So, kung nabasa na po natin yung book of Matthew, si Matthew, ang ginawa niya, tinrace niya yung genealogy ni Jesus all the way to Abraham. Si Luke naman, tinrace niya yung genealogy ni Jesus all the way to Adam. So, palayo ng palayo. But si John, grabe si John, yung genealogy niya is from the beginning. Nag-start siya sa beginning. Diba? Sabi niya dito, in the beginning, the Word already existed. Amen. So nung wala pa ang lahat, wala pa yung creation, nandyan na yung Word. And we have learned from our previous learnings, previous topics, previous Grace Connect classes, sino yung Word? Si Jesus. Amen. So ibig sabihin dito sa words ni John, in the beginning, Jesus already existed with God. Amen? Amen. So bakit pinahirapan pa? Bakit logos pa yung ginamit? Actually, kung titignan natin yung original Greek translation nito, yung word dito, yung word dito, it translates to logos. So logos yung ginamit na translation. So bakit nga ba pinahirapan pa ni John yung mga tao? Bakit logos pa yung ginamit niya? Bakit hindi na lang Jesus mismo? Di ba? Pwede niya namang gamitin yung name ni Jesus mismo. Bakit niya pa pinadaan sa word? Kasi, define muna natin yung logos. So logos means reason, word, or thought. So ito yung English translation ng logos. English words na pwedeng maging equivalent ng logos. Pero kung titignan natin, di ba, medyo hindi pa rin siya yung synonymous talaga na one whole word na pwede mo talagang gamitin as one. Reason, word, or thought.
Because all of this, etong lahat ng to, etong tatlong to, blended together, describes logos. Amen? So ito yung parang closest na English translation dun sa word nila na logos. Sa Greek philosophy, ito yung universal divine reason or the mind of the Creator. Ito yung ginagamit ng mga Greeks to describe the mind of the Creator. Kasi hindi nila ma-define. Hindi ma-define ng mga Greek. Siyempre si John, sino yung kinakausap ni John? John is appealing to the Greek non-Jew audience. So he's speaking to the Greeks. So siyempre kailangan niyang gamitin yung language nila para maintindihan nila. Amen? Diba ganun din tayo? So that we can communicate better, kailangan natin gamitin yung language ng tao na yun. Diba? When ito yung tinuro sa akin ni Brother Mike before, nung nag-start pa lang kami nung nag-start ako sa aking Christian life na so that yung tao na kakausapin mo, magkaroon ng relationship dun sa Diyos na meron ka, magkaroon muna kayo ng relationship bago mo ipakilala sa Kanya kung sino yung Diyos na meron ka. Amen. Establish first a relationship. Have a common ground para mas madali kayong magkaintindihan. Amen? So yun yung ginawa ni John dito. Because these Greeks were so amazed with the existence of everything. Di ba? Alam natin ganun yung mga Greeks eh. Gusto nilang i-explain, gusto nilang ipaliwanag lahat ng bagay. Pero wala silang ma-define, hindi nila ma-define kung ano yung pinanggalingan ng lahat ng bagay. But John said, we have someone for that. And that is Logos. That is Jesus. Amen? Yung di nyo ma-define na reason for existence of everything, may pangalan kami dyan. Yun nga, yung Logos. So going back to the verse, sabi dito sa John chapter 1, eto, highlight lang natin, in the beginning, the Word already existed. Ibig sabihin, yung word na tinutukoy dito is a pre-existent God. Amen? Pre-existent God. There was no time na hindi siya nag-e-exist. Amen? So, ibig sabihin si Jesus, there was no time na hindi siya nag-e-exist. So, even before the creation, He is already existing. Amen. Second, sabi dito, the Word was with God. Ibig sabihin, He is a co-existent God. Amen? He is existing together with the Father. Amen? Kasi yung ibang tao, other people think that Jesus was only created, He is a lesser God, but we all know that He is equal with the Father. Napag-aralan natin yun sa mga previous na mga teachings natin, previous na studies natin. He was not created, He is one with them. Amen? And lastly, sabi dito sa John chapter 1, verses 3 to 4, God created everything through Him. Grabe no? God created everything through Him. And nothing was created except through Him. Amen? So walang bagay na ginawa dito na hindi dumaan sa Kanya. The Word gave life to everything that was created, and His life brought light to everyone. Kinanta rin natin yan kanina, di ba? He gives life. The Word gave life. Jesus gave life to everything. At included tayo dun sa everything na yun. Ibig sabihin, ang Diyos na dinidescribe dito ni John is a self-existent God. Hindi siya nagde-depend sa iba. He is self-existent. He doesn't rely on anyone because He can sustain Himself as a separate being. Marami sa atin dito, lalo na ngayon sa online, pag tinitignan natin, laging sinasabi nila, we are self-made millionaire, di ba? But truly, wala naman talaga sa atin dito yung self-made kasi lahat ng resources na meron tayo to create our future, lahat ng resources na meron tayo to create our empire, yung lahat ng bagay na pwede natin gamitin, it all comes from God. Yung oxygen, yung talino natin, yung strength natin, di ba lahat yan nanggaling kay Lord. Wala tayong pwedeng ipagmalaki. Amen? No one is self-made. Lahat tayo had help from God. Amen? Amen. So kung isa-summarize natin yung verses 1 to 4, ito yung sinabi ni John doon. Sabi niya, Jesus is eternal. Kasi in the beginning was the Word. Jesus was with God. Prior to coming to earth, the Word was with God. Amen? So bago pa dumating si Jesus sa earth, He was with God. Jesus is God. Sabi din doon, di ba? The Word was God. So directly na yun.
Jesus is creator kasi 'di ba? Sinabi din dun sa verse 3 na all things were made through him. And lastly, Jesus is the giver of life because in him was life. Amen. So ito yung different ito yung inexplain si Jesus dito. Ito yung explanation ni Jesus para kay Jesus from dun sa 4 verses na yun. Ito rin yung Diyos na dumating para sa atin. This is the God who came to us. Hindi pinadala, but He came to us. So di ba grabe? Si Lord hindi niya pinadala yung mga angel para isolve yung problem natin. Hindi niya pinadala yung kahit sino man para iligtas tayo or tulungan tayo sa mga problems natin. But He came to us. Si Jesus mismo came to us. Amen? So this afternoon, we will discuss the 2 characteristics of God that tells about Him being the Logos na dinidescribe ni John. So first, sabi dito, He is a transcendent God. So meron po ba sa atin dito nakakaalam ng transcendent? Lalapitan ko po. Joke lang. Transcendent, syempre, define na kaagad natin yan kasi sayang yung oras. So transcendent, ibig sabihin nito, distinct, above and beyond, and outside of us. So grabe no, yung Diyos na meron pala tayo is above and beyond, syempre, and outside of us, and distinct. Above and independent from us. Amen? Kaya nga sometimes, di ba, when we pray to the saints, have you experienced that one nung bago-bago pa kayo or hindi nyo pa alam yung grace? Di ba nagdadasal tayo sa saints, nagdadasal tayo sa mother ni Jesus, di ba? I once prayed to the mother of Jesus, but di ba, kung magpe-pray tayo dun sa mga beings na yun, sa mga tao na yun, anong mangyayari? We are assuming na these people, yung mother, yung mga saints, they are omniscient, they are omnipresent, or they're omnipotent like God. Kasi di ba, we assume na kung magpe-pray tayo sa mother ng Tagalog, maintindihan tayo ng mother ng Tagalog, pero hindi naman siya marunong mag-Tagalog. So if we are praying to her in Tagalog, we are assuming na she understands Tagalog. Di ba? If that's the case, then we can assume na God siya. Pero hindi eh. Di ba? Hindi siya God. Only God is transcendent. Hindi yung mother, hindi yung saints. Amen? Jesus was the only mediator between God and man. Amen? Si Jesus lang. Hindi tayo pwedeng sabihin na pag pumunta tayo doon at humarap tayo sa Father na, ay eto, nag-pray po ako kay Mother Mary, so siya po yung magiging judge, ay magiging lawyer ko dito. Walang mangyayari sa atin doon kasi hindi naman natin lawyer sa taas si Mother Mary, only Jesus. Amen? So we have to pray to Jesus only because He is a transcendent God. Amen? So there was a time na God can commune directly with man. Diba? Alam natin yung story ni Adam and Eve. So si Lord mismo nakikipag-usap sa kanila. But when sin entered, nung pumasok yung kasalanan, ano nangyari? We became more distant to God. Mas napalayo tayo kay God. So ano nangyari? God's interaction with man then became more remote. So mas napalayo tayo kay Lord. So ano nangyari? Kailangan niya pang pumunta, di ba si Moses sa Mount Sinai, kailangan niya pang doon niya pa na-meet, doon pa siya nag-pray to speak with God. Diba? God used also pillars of clouds and lightning para i-direct yung mga tao niya. At yung last na tinuro sa atin ni Rain, diba? Nagkaroon pa ng tabernacle na pwede lang once a year na pumasok yung highest priest dun sa Holy of Holies para lumapit sa presence ni Lord. Diba? So, palayo na ng palayo yung kung dati, kay Adam and Eve, pwede nilang kausapin si Lord. Ngayon, nung time na to, di ba? Once a year na lang siya pwedeng ma-feel yung presence niya. So, habang tumatagal dahil lumalala yung sin sa atin, when sin entered, lumalayo at humihirap yung communication natin with God. Sabi sa Isaiah chapter 55 verse 9, sabi dito, "For just as the heavens are higher than the earth, so my ways are higher than your ways and my thoughts higher than your thoughts." So, syempre nga naman, how can our finite minds possibly know the infinite God? Diba? Hindi natin maaarok kung ano yung way ng pag-iisip ni Lord. He sees the bigger picture. We can only see what's here in front of us, the present. Amen?
He is all-knowing. Alam natin na si Lord ay all-knowing. Alam niya yung nangyari sa atin before ginagawa natin ngayon. Alam niya kung ano yung mga iniisip natin ngayon kahit nandito tayo at alam niya yung mga mangyayari sa atin sa mga susunod. We know nothing apart from the wisdom that God gave us. Yun lang yung meron tayo, kung ano yung wisdom na binigay sa atin ni Lord. Amen? Isa pang aspect ng pagiging transcendent ni Lord is yung kanyang holiness and righteousness. Amen? Left to ourselves, kung magre-rely lang tayo sa sarili natin, we can never be as holy and righteous as Him. Amen? Kasi naalam natin, di ba, natutunan natin doon sa mga previous na discussions natin na yung righteousness na meron tayo ay yung righteousness ni Jesus. Amen? Nagkaroon lang tayo ng righteousness dahil yun ay binigay sa atin ni Jesus. Amen? We don't have our righteousness of our own. Kahit anong magagandang gawing bagay natin, we can never have righteousness. Kasi yung righteousness is only from God. Amen? So God has no choice but to turn His face away from us. So kailangan niyang ilayo yung mukha niya sa atin. Di ba? Si Moses nga ask, eto. Sabi dito sa Exodus chapter 33 verse 20, "But you may not look directly at my face, for no one may see me and live." Amen? To see the fullness of the glory of God will be too much for any human being to bear. Amen? Hindi natin kaya, hindi kaya ng physical body natin, hindi natin kaya na makita si Lord sa full glory niya. Amen? It will break our earthen vessel into pieces. So makita lang natin yung full glory ni Lord, wala na, magbe-break na tayo into pieces. After sin entered, naging fragile na tayo. Amen? Nung pumasok yung sin sa atin, naging fragile beings na tayo. But sa sobrang pagmamahal sa inyo ni Lord, ayaw niya na makita yung full. Sa sobrang mahal ka ni Lord, He cannot show the full presence of God kasi masisira tayo eh. Si John nga, di ba, dun sa Revelations 1, kung nabasa niyo yung Revelations 1, ano nangyari? Na-feel niya lang yung presence ng glory ni Lord. Ano nangyari sa kanya? Dinescribe niya na parang feeling niya mamamatay na siya. Di ba? Yun yung description niya dun eh. Parang na-feel niya na parang mamamatay na daw siya. Nung na-experience pa lang niya yung fullness ng glory ni Lord. So paano pa kung makikita niya, di ba? Yun pa lang, mahihimatay na siya. Yung feeling na mamamatay na siya. What more pa kung makikita niya yung fullness ng glory ni Lord? Now the problem is, God is mad not at us, but at our sins. Amen? Hindi galit sa'yo si Lord. Mahal ka nga ni Lord eh. But ang hindi niya gusto is yung sins na meron tayo. Ay, sorry, lumagpas. Sabi dito sa Isaiah chapter 64 verses 6 to 7, "All of us has become like one who is unclean. And all our righteous acts are like filthy rags." Grabe, di ba? Gumagawa na tayo ng righteous acts, pero ang description pa rin dun is filthy rags. So kung titignan niyo yung original Greek term, grabe yung ginamit na word dun sa filthy rags. Parang ang pagkakadescribe din is yun yung mga ginagamit ng mga babae during their period of the month, yung time of the month nila. So ganun daw kadumi ang righteous acts natin. We all shrivel up like a leaf, and like the wind, our sins sweep us away. No one calls on your name or strives to lay hold of you, for you have hidden your face from us and have given us over to our sins. So kung wala yung righteousness ni Lord sa atin, yung righteousness na meron tayo is incomparable dun sa righteousness na meron si Lord. Hindi mo talaga mako-compare. Kahit sobrang liit ng part ng righteousness ni Lord, hindi natin pwedeng i-compare dun sa kahit anong righteous works na pwede natin gawin. Amen? He has turned His face away because of His righteousness and holiness, a transcendent God, to keep Himself away from us because we are sinful, imperfect, impure, not because He doesn't love us, but because we will not be able to bear His glory. Amen? Hindi dahil sa hindi tayo mahal ni Lord, but we will not be able to bear His full glory. Amen? Kaya nga sa Old Covenant, di ba, yun nga, yung tinuro ni Rain last time, di ba? Only the high priest can enter the Holy of Holies. After niya pa maglinis, after niya pa mag-sacrifice, and only once a year. So hindi lahat nagkakaroon ng opportunity na makalapit kay Lord. But praise God, di ba? Because of the finished work of Christ, lahat tayo can come to God, can speak to God directly. Amen? Grabe yung opportunity na binigay ng finished work ni Lord para sa ating lahat. Amen? Isipin mo,
lahat tayo can communicate with God. Lahat tayo pwede nang lumapit kay God. At ang maganda pa dun, not just once a year, but anytime that we want. Amen? Pwedeng, kahit nakaupo ka ngayon dito, you can speak to God, di ba? Kahit sa isip mo, nagtatrabaho ka, anytime that you want. Praise God for that. Thank you, Jesus. Kasi dun, kung hindi nangyari yung finished work ni Christ dun sa cross, hindi natin magagawa yung lahat ng yun. Aasa at aasa pa rin tayo dun sa high priest para idulog yung mga pangangailangan natin, para mapatawad yung mga kasalanan natin. Amen? So that was our problem. Yun yung problema natin dati. Eto, by being transcendent, God is both unknown and unknowable, yet God continually seeks to reveal Himself to His creation. The unknown seeks to be known. Amen. Since we are but finite minds, hindi natin kayang arukin yung Diyos. Diba? He is unknown and unknowable. Pero dahil mahal tayo ni Lord, kaya naman He seeks to reveal Himself to us. Amen? Nire-reveal niya pa rin yung sarili niya sa atin. Either sa pakikipag-usap niya sa atin through our dreams, through our visions, through our prayers. Diba? Nire-reveal niya yung sarili niya sa atin. Kahit na Diyos na malayo siya or transcendent God. We see God not only choosing to draw near to us, to draw near to His creation, but personally come into the hearts and minds of His people through the indwelling power of His Holy Spirit. Amen? So hindi lang siya nagkatawang tao para lumapit sa atin. Umano pa siya sa atin, pumasok pa sa ating puso at isipan through the indwelling power of His Holy Spirit. Which leads me to the other attribute of God being Logos as immanent God. So, meron po ba ulit nakakaalam ng immanent God? So, kung yung transcendent God is yung malayo or above and beyond outside of us, ang ibig sabihin naman po nitong immanent ay immanent means indwelling, existing, operating, remaining within. Amen? So, grabe no? Napaka-opposite niya. So, nagigets mo po ba natin? Transcendent God, He is above and beyond. He is outside us. But He is also immanent. He is indwelling inside of us. Amen? Amen. This is why He chose to draw near His creation. Yes, He is a transcendent God, malayo sa creation, but He is also an immanent God residing inside His creation through the indwelling of the Holy Spirit. Amen? At nagkaroon lang na opportunity na mag-dwell yung Holy Spirit sa atin dahil dun sa finished work of Christ on the cross. Amen? Kaya lang nagkaroon ng opportunity na bumaba dito yung Holy Spirit dahil dun sa finished work ni Christ. He actively operates within His creation. He is in control. He has an indwelling presence in the universe, and He is personally involved in the outcome. Amen? So, syempre, hindi naman natin gusto yung Diyos na sobrang powerful, di ba? Pero sobrang malayo sa atin. Parang, okay, sobrang powerful mo, kaya mong bigay lahat, kaya mong gawin lahat, pero wala naman tayong connection sa Kanya, di ba? So, parang, anong mangyayari, di ba? Parang, wala siyang makukuha sa atin, wala tayong pwedeng kung ano lang gusto niyang gawin. So, hindi ganun yung Diyos na meron tayo. The God that we have is a very loving God, is a God that is involved personally in your life. Amen? Kasi nga, di ba, siya all-powerful siya. So, kaya niya tayong tutukan isa-isa. Amen? Amen. This gives us rest that in the knowledge that there is no place and situation that God is too far for His control. Amen? Ito yung reminder sa atin na walang situation or walang lugar na napakalayo na pwede natin gawin or pwede natin puntahan na malalayo tayo kay Lord. Amen? So kahit saan tayong lugar pumunta, kahit anong situation yung mapasukan natin, God is in control. Amen? So remind mo yung katabi mo, God is in control. Amen? So kung ano man yung situation na meron ka ngayon, kung nasaan ka man dinadala ng trabaho mo, saan ka man dinadala ng calling sa iyo ni Lord, God is in control. Kasi kahit nasaan ka, kahit mag-lock ka pa ng pinto, kahit patay mo lahat ng ilaw, kahit mag-disconnect ka pa sa social media, God is with you. Kasama mo pa rin dyan si Lord. Amen. Sabi dito, John chapter 1 verse 14, the Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory and the glory of the one and only Son who came from the Father, full of grace and
truth. Amen. So, di ba, we talked about earlier, di ba, napag-usapan natin kanina na yung Diyos na dinidescribe ni John is a pre-existent God. Nag-exist na siya before. He is a co-existent God. Nag-exist siya with the Father, and He's a self-existent God. Kaya niya mag-self-sustain. And yet, kahit na ganun ka-powerful si Lord, kahit na ganun na kataas yung ranking ni Lord, He became 100% man and indwelled with us. Amen? So nagkatawang tao pa rin siya, and He lived among us. So, kung nanonood kayo ng mga eyewitness documentaries, nanonood po ba kayo ng mga ganun documentaries? Ang ginagawa ng mga documentaries, pumupunta sila doon sa isang lugar, tapos tinatry nila yung way of living ng mga tao para ma-experience nila, para ma-share nila through their documentary kung ano yung nangyayari doon sa tao na yun, kung ano yung nangyayari sa lugar na yun. And usually it's just a week top. So isang linggo lang talaga yung pinakamahaba na napanood ko na nag-immerse sila dun sa situation. So isipin nyo na lang yung richest or most powerful man ngayon. So may naiisip ba kayo na powerful man? So isipin natin yung may-ari ng Amazon, di ba? Isipin mo yung pinakamayamang tao ngayon sa buong mundo, magpapakahirap para lang malaman kung ano ba yung situation ng mga tao dun sa lugar na yun. Tingin nyo gagawin ba yun ng richest man ngayon? Hindi, di ba? And yet, eto si Jesus, isang Diyos, yun yung ginawa niya. Hindi lang siya nag-immerse ng 1 week, hindi lang siya nag-immerse ng 1 day, but He immersed His whole human being life, His whole man life dito para makita niya, ma-experience niya kung ano yung na-experience nating lahat. Amen? Imagine si God in His holiness, in His comfort, decided to become flesh, not for His satisfaction, but because of His love for us. Amen? Hindi niya ginawa yun dahil lang gusto niya satisfy yung sarili niya or may patunayan siya. Ginawa niya yun dahil mahal niya tayo lahat. Amen? God's love for His creation is so great that His immanence, yung immanence niya, it overshadowed yung pagiging transcendent niya. Amen? Ang mas nanaig kay Lord is yung pagiging immanent niya. Yung gusto niya mag-indwell dun sa mga creation niya kaysa yung pagiging transcendent niya, yung pagiging malayo niya dun sa creation niya. Amen? Yes, He is a God who is controlled from afar, who is holy, who is transcendent. He can't be with us because He is holy and we are not. But the Word, the Logos, Jesus, He became flesh. And the Word, He became flesh. Amen? So kahit na ganun yung position niya, kahit napaka-holy niya, He decided to become flesh and show how much He loves us. Amen? And with that, dahil sa ginawa niyang yun, He broke the barrier of sin and separation to draw mankind back to Him. Amen? Yun yung ultimate goal niya, yung mabalik yung creation na magkaroon ulit ng relationship with them, with God. Amen? Amen. So sabi nga dito sa Isaiah chapter 7 verse 14, therefore the Lord Himself will give you a sign. The virgin will conceive and give birth to a son and will call him Emmanuel. Amen. Now we had the chance to see Him in flesh. Si Lord na mismo yung gumawa ng way para malapit tayo sa Kanya. Kasi nga, in His holiness, hindi natin kayang lumapit sa Kanya. So siya na yung gumawa ng way. Grabe, di ba? Wala naman siyang makukuha kung masasave tayo or hindi. And yet, siya mismo yung bumaba dito para masave tayo. Di ba? Now we had the chance to see Him in flesh. Fully man, fully God for one reason. Dahil mahal niya tayo. Amen? So kung tingin mo, you've been rejected, you've been abused, kung feeling mo, you've been refused so many times sa mga trabaho na ina-applyan mo or sa mga tao na kinukort mo, there is a God who came out of His way from being transcendent, became immanent, just so you know that He loves you, that He is concerned about you. Iniwan niya lahat ng yun para malaman mong mahal ka niya. Amen? Amen. Kaya naman world lang yan eh. Nire-reject ka ng world. Si Lord nire-reject din ng world eh. Ina-abuse ka ng world. Si Lord in-abuse din ng world. So ano yung pinakamagandang gawin natin? Lumapit tayo kay Lord. Amen? Di ba yun naman yung usually ginagawa natin? Lumalapit tayo dun sa tao na nagkaroon ng same experience dun sa pinagdadaanan natin ngayon. And that is what God did. In-experience niya lahat ng pwede mong ma-experience so that when you come to Him, hindi mo masasabi na, Lord, may sakit ako.
Kaso hindi mo naman ako maintindihan kasi hindi ka naman nagkasakit. No. Lahat ng pinagdadaanan natin ngayon, lahat ng pinagdadaanan mo ngayon, pinagdaanan niya ni Lord. Kaya naman pag lumapit ka sa Kanya, He knows how to comfort you. Alam niya kung paano ka tutulungan kasi pinagdaanan niya yan lahat. And He is a God. Hindi lang niya pinagdaanan yan. He is a God. He has now the power. Nasa Kanya yung power para tulungan ka dyan sa situation mo ngayon. Kaya naman whatever you're going through right now, know that for certain na hindi ka kinalimutan ni Lord. Amen. Amen. Ayan. So Emmanuel, ano nga ba ibig sabihin ng Emmanuel? God with us. Amen. Amen. Eto. Sabi dito, isa sa mga isa sa mga life verse ko to, Psalm 23 verse 4, sabi dito, even when I walk through the darkest valley, I will not be afraid, for you are close beside me. Your rod and your staff protect and comfort me. Sabi niya dito, di ba, be strong. Do not be, even when I walk through the valley, I will not be afraid for you. Amen. There are so many reasons people are using to not be afraid. Ang daming bagay na ginagamit ng mundo para hindi siya matakot. Sinasabi niya, ay hindi ako matatakot sa inflation kasi may trabaho ako. Hindi ako matatakot na magutom kasi may savings ako sa bangko. Hindi ako matatakot kasi mataas yung posisyon ko sa company. But yung mga bagay na yun are all worldly things. Pwedeng bukas, pwedeng mamaya, pwedeng in 5 minutes, mawala yun lahat sa'yo. Amen? But the real reason not to be afraid is because God is with us. Ito yun eh. Don't be afraid, I will not be afraid, for you are close beside me. Amen? Ito yung panghawakan natin. Huwag nating sabihin na hindi ako matatakot kasi marami akong naitabing pera sa bangko. Hindi ako matatakot kasi marami akong ari-arian. Lahat ng yun material things. Pero ito, nasa word niya kung bakit dapat hindi tayo matakot. Kasi God is close beside us. Amen. Alam niyo ba na we are all solution-driven beings? Gusto natin na hinahanapan ng solusyon lahat ng bagay. We like to find solutions to every problems that we have. Kaya naman pag hindi na natin mahanapan ng solution, ano nangyari? We feel anxious. Diba nahihirapan na tayo, kinakabahan na tayo, anong mangyayari? Gusto natin, kasi yun yung natin, kailangan maging in control tayo. Kailangan makita natin kung ano yung mangyayari sa atin. We tremble in fear because we do not know what's coming. Diba? Yun yung usually cause ng fear natin eh. Kasi hindi natin alam kung ano yung susunod na mangyayari. But because of the finished work of Christ on the cross, because of His grace, we can now say with full conviction that the presence of God is in you and it will be totally a different walk. Nasa iyo na yung presence ni Lord, nasa iyo na yung Spirit ni Lord. Lahat ng pagdadaanan mo, malalampasan mo yan because of the finished work of Christ kasi yung victory nangyari na. Amen? Kailangan mo na lang tayuan yung victory. Amen. You're already victorious. Kailangan mo na lang i-convince yung sarili mo, i-renew mo yung mind mo. I am victorious. Amen? Amen. It's not how big the storm is. Hindi gano'ng kalaki yung pinagdadaanan natin. Hindi gano'ng kalaki yung storm na pinagdadaanan natin. But how you put your faith, yung faith na binigay sa atin ni Lord, and do not doubt the power of God. Amen? Yun yung kailangan natin gawin eh. Yung faith natin, put it 100% to God, huwag tayong mag-doubt. Amen? Amen. Amen. Eto. Last verse, I think this is the last verse. Teach these new disciples, Matthew 28, verse 20, teach these new disciples to obey all the commands I have given you, and be sure of this, I am with you always, even to the end of age. Amen? Hindi niya sinabi na I will be with you until I am here on earth. Diba? Ang sinabi niya dito, until the end of age. Amen? So kahit wala na dito si Jesus sa earth, He is still with us. He is not just dwelling with us in the flesh here on earth, He is indwelling in you. Nasa atin through the Holy Spirit. Kaya nga whenever we feel tempted to sin, diba? Sometimes we feel tempted to sin. Amen? Na nakakaisip tayo ng hindi maganda, nakakagawa tayo ng hindi maganda. Remember, that lahat ng yan, lahat ng sin na pwedeng itempt sa atin, lahat ng yan, pinagdaanan ni Lord, tinempt si Lord, and yet, He did not sin. Amen? And the same Spirit that was in God, that was in Jesus, nung na-overcome niya yung mga temptations na yan, is the same Spirit na meron tayo.
Amen? So kung nakayanan ni Lord yun, dahil yung spirit na meron siya ay spirit ni Lord, same spirit na meron tayo ngayon, kaya din nating lampasan yung mga temptations and hardships. Amen? Amen. God did not send Christ to us. God came to us in Christ. Amen? Amen. So, ngayon, before tayo mag-close, pwede po ba nating sabay-sabay i-open yung gift? Amen. So, the infinite became finite. The divine became human. The King of Kings became servant. Naging servant si Lord while remaining fully God and fully man. Emmanuel. This is God that we are. This is the God that we are serving. Amen. So, the big idea for us, wait lang pala, sorry. So this season and all the seasons to come, don't dwell too much on material stuff. I'm inviting everyone that don't dwell too much on material stuff. These are all gifts. Yung mga hawak natin ngayon, yung mga bagay na meron tayo, yung mga bagay na gusto natin, these are all just gifts from God. But don't focus too much on these things that we forget Christ in Christmas. Don't forget His sacrifice on the cross. Don't forget His amazing grace that gave hope and a new life to all of us. So sabi nga dun sa gift na na-receive nyo ngayong lahat ngayon, which is the big idea for us this afternoon. Sabi dito, Jesus came to us through Christmas, bringing with Him hope and grace because He loves you. Amen? So kung makalimutan nyo man lahat ng sinabi ko, kung makalimutan nyo man lahat ng verse na binanggit ko, ito yung kailangan nating tandaan. Jesus brought hope and grace because He loves every one of us. Amen. Amen. So can we stand up and let's close in prayer? Amen.